Hello mga ka-Bake and Roll! For today's video ay ituturo ko sa inyo step by step kung paano gumawa ng perfect na donut na pwede natin ipangtapat sa mga sikat na donut ngayon. Alam naman natin na medyo may kamahalan yun guys kapag bibili natin sa labas. Kaya gawa na lang tayo sa ating bahay. At mas masarap ito guys, promise. Kaya tara, umpisahan na natin. Dito sa ating bowl, ilagay na natin yung ating bread flour, sugar, bread improver, yung ating powder milk, i-mix lang natin ito. Then maglalagay tayo ng well sa gitna. Sunod na nating ilagay yung ating 1 whole egg at saka yung 1 egg yolk. At syempre, para mas masarap at special yung ating donut, gumamit ako dito ng whipping cream. Ayan, 30% fat lang yung ginamit ko dito guys. Then ilagay na natin yung ating instant yeast. Mix lang natin ito ng konti hanggang sa mabasa lang yung ating instant yeast. Then ilagay na natin ngayon yung ating milk ng pakonti-konti. Dun sa whipping cream guys, dapat ang gagamitin nyo yung may fat. Huwag po kayong gumamit ng non-dairy na whipping cream kasi hindi magiging moist yung inyong donut doon. Kung wala naman kayong whipping cream, pwede kayong gumamit ng all-purpose cream, yung Nestle. Ayan, pwede nyo gamitin yun guys. Basta wag yung galing sa ref kasi matigas yun guys. Dapat liquid yung inyong all-purpose cream. Imamanual lang natin yung pagmasa ngayon ng ating dough kasi konti lang naman ito guys. Bali 3 cups lang ng flour ito. At kaya natin nilagay yung ating milk ng pakonti-konti para matansya natin yung ating dough. Ayan, dito guys nakikita nyo medyo dry pa yung dough natin kaya nag-add pa ako dito ng 1 tablespoon na milk. Ito lang yung technique na dapat tandaan natin guys kapag halimbawa hindi pa natin kabisado yung ating flour or yung paggawa ng tinapay or ng dough. Ayan, pagka naglagay kayo ng liquid pa konti-konti lang guys hanggang sa magiging ganito lang yung texture ng inyong dough. Ayan, papakita ko sa inyo kapag nabuo na yung inyong dough at wala na kayong nakikitang dry flour sa inyong mixing bowl, ayan, hindi na rin dumidikit yung ating dough. Pwede na ito guys. Autolysis method pala yung gagawin natin ngayon guys. Ang ibig sabihin ng autolysis ay nire-rest muna natin yung ating dough para kusang mag-develop yung gluten dun sa ating flour. Para hindi rin tayo mahirapan magmasa or mag-knead ng ating dough. Rest lang natin ito ng 20 minutes. Then after 20 minutes, ay nakikita nyo medyo elastic na yung ating dough pero napupunit pa rin siya. Saka naman natin ilagay ngayon yung ating softened butter at saka yung ating salt. At kaya natin hinuhuli yung fat dito guys kasi yung fat kasi or yung butter medyo mabigat siya guys, so isa siyang nagpapabagal para mag-develop yung gluten dito sa ating flour. At yung salt naman ay number 1 na kalaban ng pumipigil sa yeast activity ng gluten dun sa ating flour. Etong paglagay natin ng huli ng butter at saka ng salt guys, depende ito sa recipe. Meron namang ibang recipe na pwede na nating i-add lahat. Yung mga straight dough method, ayan, dun sa mga iba nating tinapay. Pero mas maganda kasi yung result ng inyong tinapay or ng donut guys kapag ganito yung method yung gagawin nyo. 12 minutes ko lang ito minasa guys at smooth na siya. Pero kung meron kayong na stand mixer, mas mabilis yung proseso nyo ng paggawa ng inyong donut dough. Magwi-window pane test muna tayo ngayon para masiguro natin na ready na yung ating dough. Stretch lang natin ito at kapag hindi na siya napupunit at parang nagiging transparent na siya, ibig sabihin ready na siya. At kapag nagawa nyo ito guys, masisiguro ko talaga sa inyo na malambot talaga yung magiging outcome ng inyong donut. Then dito, hindi na natin kailangan gawin yung unang alsa or yung first proofing. Ipo-portion na natin siya agad. Dito ang ginawa ko guys ay 45 to 50 grams lang yung standard size ng ating donut. At basa din ito dun sa ating donut molder na gagamitin. Pero pwede nyo gawin kung ano yung gusto nyong size at magiging laki ng inyong donut. At pagkatapos ating i-portion yung ating dough, i-roll lang natin ito ngayon ng pabilog at siguraduhin natin guys na naka-sealed or nakasarang maigi yung likod na part ng ating dough para maganda yung magiging result kapag ipiprito natin siya. Lalo na kapag lalagyan natin siya ng glaze para magiging smooth yung itsura ng ating donut. At kapag smooth na siya, i-coat natin siya ngayon ng flour para hindi siya didikit doon sa ating baking tray. Dito guys, hindi natin kailangan na mag-cut pa dito ng baking paper at ilagay siya na naka-individual. Ayan, maglagay lang tayo ng flour dito sa paglalagyan natin sa kanya para hindi siya didikit. Basta tama yung pag-coat natin. Hindi natin kailangan magtipid ng flour dito guys. Okay lang yan kahit damihan nyo. Ang importante, hindi siya didikit guys kapag umalsa na siya. Pagkatapos nating i-coat ng flour yung donut dough natin, tatakpan lang natin ito ngayon ng cling wrap yung ating baking tray. Then arrest lang natin ito guys ng 25 to 30 minutes. Ito pala yung donut molder na gagamitin natin ngayon. Kasya dito guys yung 45 to 50 grams na dough. Nabili ko lang din ito sa Shopee. Hanapin ko yung link nito guys para malagay ko sa caption. Pero kung wala kayong donut molder, ayan, papakita ko rin sa inyo guys yung isang option na pwede natin gawin. Then after 30 minutes, kukunin lang natin yung una nating bilog na dough. Then maglagay tayo muna ng flour dito sa ating baking mat. Then ganito lang yung gagawin natin guys kapag may donut molder tayo. Mas gusto ko kasi siyang ginagamitan ng donut molder guys para uniform lahat yung size ng ating donut. Pero kung wala naman kayo nito guys, pwede pa rin naman kayong gumawa ng ganito kalambot na donut. At kung meron kayong donut cutter lang, ayan, pwede nyong ilapad muna yung inyong dough, ifa-flatten nyo muna siya guys.
Then tsaka nyo siya gamitan ng donut cutter. At kung ayaw nyo namang gawing donut ring, yung inyong donut dito guys, pwede yung kung gusto nyo lagyan ng palaman, ayan, yung bilog, okay na yun guys. Basta after nyo siyang i-rest ng 30 minutes, ayan, ipa-flatten nyo lang siya, then i-rest nyo na siya guys ulit ng 40 minutes kung balak nyo siya lagyan ng palaman bago nyo siya prituhin. Ito yung sinasabi ko guys kapag wala kayong donut molder, ganito lang yung gagawin nyo guys. Kung meron kayong dyang cake scraper o kung ano man yung bagay na pwede nyo gamitin sa inyong kitchen na pwede ipanglapad sa inyong dough. Then gamit na lang kayo ng ganito guys, ng piping tip or kung anong kahit yung mga takip ng bottle guys, pwede nyo gamitin dito para butasan yung gitna ng inyong donut. Final proofing na tayo dito guys ng 45 to 50 minutes. Ito naman yung natira natin kanina guys, yung pinangbutas natin sa gitna. Ayan, pwede natin siyang gawin na donut stick. Ayan, tinusok ko lang dito sa barbecue stick. Then mas maganda ito guys, mas madali siyang baliktarin kapag nakalagay siya sa stick, kapag ipipito na natin siya. Then dito sa ating pan, naglagay na ako dito ng 2 liters ng oil. Kailangan marami yung oil natin para hindi agad masunog yung ating donut. Dapat enough yung oil natin. Then pinainit ko lang ito guys, yung oil natin. Dapat 140 to 150 degrees Celsius lang. Kung wala naman kayong thermometer, pwede nyong ilagay yung barbecue stick kapag nagbababos na yung dulo ng inyong barbecue stick. Kapag nilagay nyo siya sa oil, ibig sabihin ready na yun. Tamang alsa lang din dapat yung ating donut guys. Kapag na-overfruit yan guys, kapag pipindutin nyo siya, hindi na siya babalik or hindi na magi-spring back yung inyong dough. Magkakaroon na siya ng bakat. Kapag mainit sa inyong area guys, ayan, halimbawa kapag sinabi ko dito sa ating recipe na 45 to 50 minutes, kapag umalsa na yung inyong dough, wag nyo nang sundin yung nakalagay sa recipe natin kasi hindi po tayo pare-pareho ng temperature ng area natin. Nag-try lang muna ako dito ng isang donut guys para malaman ko kung tama na ba yung temperature ng oil natin. Pwede nyo rin gawin ito guys para in case na sobrang init pala ng oil natin, hindi masasayang yung ating donut dough kung marami na tayong nalagay dun sa ating frying pan. At kapag hahawakan nyo yung inyong dough, maglalagay lang kayo ng flour sa inyong kamay para hindi didikit guys at hindi magko-collapse yung inyong dough. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina na hindi na natin kailangan na ilagay pa siya or ipatong pa siya na naka-individual doon sa baking paper, yung nakakat guys. Importante may flour din yung baking tray na paglalagyan natin sa kanya. Then, kapag naghawak naman tayo ng ating donut, dapat gentle lang din guys kasi medyo napaka-soft nitong donut to. Madali siya mag-deflate kapag lalagyan natin siya ng pwersa. So, dapat dahan-dahan lang. Fry lang natin ito guys ng 2 to 3 minutes kada side ng ating donut or hanggang sa slightly golden brown lang siya. Kailangan din natin siyang ilagay sa kitchen towel para hindi mag-absorb ng oil yung ating donut. Or kung meron kayong cooling rack guys, pwede rin naman doon nyo ilagay. Huwag nyo rin pong i-overcrowd yung inyong saucepan or inyong frying pan para hindi po mag-iba yung temperature ng inyong oil. Isa sa palatandaan na perfect o tama yung paggawa nyo ng inyong donut kapag ayan, nakikita nyo yung white line sa gilid. Kapag nasobrahan kasi ng alsa or kulang sa alsa yung inyong donut dough, hindi nyo makikita yung white line na yan guys. Na-fry na natin lahat ng ating donut. Dito guys, ito na yung pinaka-base na donut natin. Pwede na kayo maglagay dito ng kahit anong glaze na gusto nyo. Ako dito, nag-try muna ako dito guys ng sugar lang. Masarap din ito guys, kahit simple lang. Naalala ko dati nung bata pa ako, laging bumibili yung papa ko nitong pasalubong kapag umaalis siya. Paborito naming merienda ito guys. Pinaparisa namin ng malamig na soft drinks. Napakalambot at sobrang linamnam nitong donut natin guys. Kahit wala siyang coating, kahit yung pinaka-donut lang mismo na walang coating na ilalagay, masarap na siya guys kasi malinamnam na siya dahil doon sa nilagyan natin siya ng whipping cream. Kahit anong himay-himay mo dyan guys, sobrang lambot talaga niya at kahit kinabukasan mo pa siya kainin or sa pangalawang araw guys. At para lalong maging masarap at special yung ating donut ngayon, gumawa tayo ng napakasarap na glaze, napaka-creamy. Minix ko lang muna yung ating butter at saka yung ating cream cheese. Dapat yung butter natin at saka yung cream cheese ay medyo soft na siya guys para mas mabilis natin siyang haluin. Then nilagay ko na yung ating icing sugar. Then, lagay natin pa konti-konti yung ating whipping cream or heavy cream. Dapat din yung whipping cream natin, guys, ay naka-room temperature na siya. Hindi siya yung sobrang lamig para hindi naman mag-set yung ating butter. Dapat yung pang-glaze natin dito ay medyo runny siya, yung consistency niya. Maglagay lang tayo ng cream dito ng pa konti-konti lang, guys, hanggang sa makuha natin yung tamang consistency ng ating cream cheese glaze. I-coat na natin ngayon yung ating donut. Dapat yung smooth part ng ating donut, yun yung lalagyan natin ng glaze para maganda siya tingnan. Pwede nyo siyang i-swirl o i-shake nyo lang guys para magpantay yung pag-coat nyo ng inyong glaze. Ganito lang din yung gagawin nyo guys kapag nakikita nyo medyo nag-set na yung inyong cream cheese glaze, ipatong nyo lang siya sa bowl na mayroong boiling water.
Then, i-mix nyo lang siya para magiging runny ulit yung consistency ng inyong glaze. At kung gusto nyo naman yung sugar glaze lang yung ilalagay nyo dito sa inyong donut, ilalagay ko rin yung recipe guys. Meron din tayong recipe ng ating sugar glaze lang. Pagkatapos natin siya lagyan ng glaze, ayan, pwede na natin siyang i-box or pwede natin siyang i-serve kapag may bisita tayo guys. Etong ganitong klaseng glaze guys, maganda kung naka-chiller siya or kahit naka-air condition room lang guys. Basta malamig yung paglalagyan natin sa kanya. Nagsiset naman yung pinaka-glaze niya guys. Basta ang importante dito, wag natin siyang i-expose sa mainit para hindi mag-melt yung ating glaze. Napakasarap nitong donut natin guys. Pwede natin siya ipangtapat dun sa mga mamahaling donut ngayon. Sobrang creamy ng cream cheese glaze natin guys. Hindi siya masakit sa lalamunan compared dun sa mga donut na may sugar glaze guys. Sakto lang yung timpla nito. Balance lang lahat at napaka-perfect kahit anong glaze ang ilagay mo dito guys. At kahit yung pinaka-donut base natin or yung pinaka-donut bread natin guys, sobrang sarap at linamnam lang niya guys kahit sugar lang ang ilalagay mo. At tumatagal din yung lambot nito guys hanggang 2 to 3 days. Basta tama lang yung pag-stir natin sa kanya. Huwag natin siyang i-expose sa hangin para hindi rin siya mag-dry. Kaya try nyo na rin itong gawin sa inyong bahay at sure ako magugustuhan nyo rin ito guys. Basta tama lang yung paggawa natin ng ating dough. Makakuha natin yung mga technique. Makakagawa din kayo ng masarap na donut na katulad nito. So ayun lang for today's video. Sana nagustuhan nyo itong recipe ngayon na i-share ko sa inyo guys. Kita-kits tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Thank you for watching. Follow for more.